Sir, mic please, sir. Mic. May basic training yung police na yung pinapakita mo, tinatalian mo. What? Anong tinuturo ko sa inyo sa Police Academy kung yan ang ipakita mo sa akin yung trabaho mo? Mawaking kita. Thank you, Mr. President. Yung photo na yun, nagpapakita ng mga abusadong trabaho ng pulis. Kaya hindi yan, dapat yan, natin, dapat po yan ay kinukundina. Marami yan, sir. As equally as there are criminals na hindi pulis, maraming kriminal na pulis. The only way to deal in my city, sa akin, sir, is, pardon the word, death. Sinasabi ko talaga sa mga pulis. Kaya ako, I have the most disciplined police in the entire country. Pardon the words, but I will just relate kung anong sinasabi ko sa inyo. Putang ina ka. Huwag mong sabihin police. Mr. Chairman, Mr. Chairman, consistent with our rules, a while ago, Mr. President, 3 beses niyo po sinabi yung word na GAGO, and I move, Mr. Chairman, that we delete that from the record, and also that word as well. Please, to the stenographers, please. You can even erase my mouth, sir, if you want. You strike off from the record the foul language that was that we heard. Mr. President, kayo po ba pwede po kayong magpahinga? We can excuse you if you like. No, sir. But i-backbite pa ako ninyo dito. Nandito ako sa harap ninyo. Mr. President, marami pa ho namang pagkakataon at we will still need your presence, and we would need your wisdom on some of the items that we want to deliberate on. So, medyo kung pagod na ho kayo. Hindi pa ho. Sir, Hindi kayo napagod. Hindi pa rin ako pagod. Sabay na tayong mapagod. Para sabay tayong umuwi. Mr. President, we have a lot of topics in the next hearing pa po, sa POGO and also dun sa public accounts. So, interesado rin ako, sir. Wala, and I'm not ignorante ako dyan, pero I'd like to learn. Okay. It's a learning process. Mr. Chairman. Dito, So, yes, thank you, Mr. President. Yes, Congressman Paduano. Just a short manifestation, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, this hearing today supposedly was postponed, no, for November 2021. Now, this is just a short notice for everyone, and that includes the members of this committee. Kaya nga, marami ring wala. And we post for this hearing today because of the presence of the former president. And we take it the opportunity to have him. Now, we have to continue the hearing on the next schedule, Mr. Chairman. Kasi alam mo, for example, everyone. Just for a clarification, Mr. Chair, and confirmation. Mr. Chair. You have 10 minutes. Yeah, Mr. Chair, I was listening to the under oath. So these witnesses, or these, yes, believed witnesses, they perjured. So they could be liable for perjury. And yung mga nag-udyok sa kanila, kumausap sa kanila, kasama na doon si former Justice Secretary Vitaliano. Yung reward system po kaya, Mr. Chair, former President, hindi rin kaya parang same din yung effect niya na parang na-amplify po dahil because of the reward system, parang na-amplify po na parang bounty hunting scheme po, parang mas nagkaroon ng lust sila for kasi nga po parang may hinahabol sila parang may hinahabol po silang number, parang may quota para po silang may hinahabol na in terms of the operations. Hindi po kaya, babalik po ako na, wala po bang nagawa dun sa policy with regards dun na it was swirling out of control, na baka po mas
na-intensify po yung pagkakaroon po ng reward system. Mas lalo pong naghahanap, kumbaga, yung mga ating mga kapulisan. Mr. Chair, former President. I'm supposed to answer the question. Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel ako. Naging prosecutor ako. Naging pataas na hanggang presidente. Sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin lang, sir. Hindi mo ako maloko. At alam ng mga polis, hindi nila ako maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Fiscal kasi ako eh. I started special counsel. I was doing investigation and trial, even as special counsel. Then as a prosecutor, I rose from 4th, 3rd, 2nd. Inabot ako ng pagka-vice presidente. Ang polis sa Davao, sir, hindi talaga magloko sa akin yan. Alam nila, babarilin ko sila. Totoo yan. At ayaw ko na lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero talagang binaril ko. Sinabi ko kasi, pag niloko ninyo ako, babarilin ko kayo. That's the deal. Kaya, mayor ka, sir, kung hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan, isi-isi ka lang kasi pulis. Because dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan kasi, sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging piskal, hindi ako naging abogado, hold upper na ako, matagal na ako namatay. Mr. Chair, former President, nung pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo, parang siyempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa news, nakikita po natin yung effects nung polisiya. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Pagka ayaw kong nangyayari sa Ciudad Iloilo, for example, nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi, yung crime situation. Nakalagay yan. Western Mindanao, Iloilo, gano'n. Kita, homicide, rape. Nakikita ko yan. So pagka umaga niyan, tawagin mo yung chief of police. Ano nangyari dito? Or, pag sinabi, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo daw, nakikialam ka. Totoo ba ito? At huwag mong takutin pagkatapos, kasi ang nagsasabi ng totoo, yun ang papaniwalaan ko. Baski Mayor kaharap. Mayor ng Iloilo, lahat na. Tinatawagan ko sa harap mismo nila. Nagnikramo, sir, paano, sir, si Mayor, sir, nakikialam. Tawagan mo. Yun ang, that was the way I was handling. It might not be acceptable to all, o to many, but that was my style. Talagang tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat, military, ma-police, ma-civilian, ma-mayor, medyo wala akong patawad, sir, especially involving crime. Lalo na droga. Anak ng
palalo ng droga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, tiisin ninyo habang ako ang presidente. Kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko sa nilak ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takutin nyo yung police. Do not give me that. Basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko ito talaga. Hindi sa pulis mo, laro ko ito. Sumunod kayong lahat, pati ikaw. But, Mr. Chair, last question. Mr. Chair, former President, so would you agree na nag-amplify po yung killings because of the reward system or not, Mr. Chair? Hindi masyado rin kasi ang pulis, yung utusan ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Pero hindi ka pwedeng mag-utos ng civilian. This is my advice, aspiring mayors dito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir. Pag in the first, pa lang, kurot ng pulis, magkakanta na yan. Huwag kang kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa serbisyo. Alam na nila, sir, kung paano. Yung matagal na 20 years na, alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa syudad mo, sabihin mo lang sa kanila, ito ang gusto ko in terms sa law and order. Hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Na-presidente ako. So, nagkakaintindihan tayong lahat. And, Mr. Chair, former President, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until you ended your term as President. Basta sa crime, sir. Yes, sir. I'm sorry to say, but there might have been excesses. Yes, sir. Imposible wala. Yung iba, nakulong, well, I'm sorry, tinutulungan ko for being stupid kung bakit nahuli ka. But otherwise, binibigyan ko ng, then I work na nung sino yung presidente, yung mapresidente si Barber, kausapin ko, pardon mo na yan kasi pulis ko yan. O lower di, kasi trabaho lang yan, President Barber. Hindi naman kanilang yan, kagustuhan. Utos lang ng mayor yan. Alam mo, pagka-utos ng mayor, ipit talaga ang pulis, kawawa. Kawawa talaga ang pulis. Kaya, magbigyan ka ng liwi. Pag napasubo ang pulis, iyo yan. Pag nawala na ang sweldo, iyo yan. Ikaw na magsuporta ng pamilya. Doon, saan? Discretionary fund mo as mayor. Ikaw ang magbigay ng abogado. Then, work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete the expression. Please. Stenographer, Maunahan please ko na take kayo, note. sir. Delete the word sabihin ko na, Y-A-W-A. patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may ibigay yung picture yan na asawa mo. O ito, may 50 mil. Kalimutan mo na. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former President. Pero, sir, yung lahat, may I add, baka magkamali tayo dito, ma-misconstrue ito. Lahat, baski dito yung presidente ako,
merong report, validation, revalidation. Tapos ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako na for process yan. Bako magsabing, sige, tudasin mo. Okay, thank you, Congressman Ortega. Hindi ako nagde-deny, sir, na tinutudas ko yung kriminal. I do Thank not you. deny it. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts. Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail, at based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow-up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matrace po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo, nakita nyo, di ba?
ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemption sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have other questions. Taking eternity Gusto ko munang i-address dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Tamaan eh. Mr. President. You're suspended. You to prison. Yan, to reveal a bank The committee would like to hear first from the former president. I would indulge in that. ano, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano ba yan? You make it public here? Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And in fact, Mr. Chair, Produce pinakinggan na the po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Mr. President, sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Abante, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. Go ahead, go ahead. Nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, Malayo masyado yun, sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I really cannot wait. Kumakatin na yung paa ko pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayoko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal ko- pa po tayo bumagsak dito, Mr. President. At So, saka, anyway, maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. You want to continue. I object. Can I speak? Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw ang nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Mapahinga na po kayo, please. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya I kailangan magpahinga na kayo. respect you. I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Pakisabi Okay. niyo po na i-delete. Kayo na lang magsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat yung sinabi ko maliwanag po para na... wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo, palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, I move to suspend this hearing to the... Open my See, bank account. Mr. Chair. Yes, sir. Let us wrap up first. by, Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend.
So, yes, please. Yes, make Mr. Chair, make actually- it very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos nasabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan. Lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik rin ako, mainam nga, Moira. Mr. Chair, din muna talaga. At hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So, I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka na lang. Meron na rin eh. pong Mr. na-wrap up Chairman, na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st. Motion, sir. Congressman Dan Fernandez. yes, sir. I Mr. move President. to suspend this hearing. Okay, there is a motion to suspend this hearing and duly seconded and hearing no objection, the motion is approved. Maraming salamat po sa ating resource person. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hopefully ay magkita-kita po tayo ulit